Good day, ma'am. Good day, everyone. And today, we are going to discuss the topic that we have created. At bago po tayo magsimula, ako nga po pala si Carl Joseph Flores and together with my co-members, Arellano Luisiana, Merano Juan Michael, Curuno Aryu, Celito B. Mendoza. Natapos namin itong group project entitled Pinagbuhatan MIS. Pagkatapos pong ma-search ni user ang aming website na pinagbuhatan ng MIS is mapupunta po sila sa aming login interface where dito po sila magla-login ng kanilang registered account using email and password. Kung wala naman po silang account is meron pong choice dito na click here to create account. Dito po mapupunta po sila sa aming registration na interface. Inside ng aming registration interface, tatanungin po si user ng kanilang first name, last name, middle name, and suffix. Also ng kanilang sex, and then date of registration. Sa personal information naman, magre-require po ito ng full address or yung currently address ng user. Block, lot number, street, subdivision, barangay, and city municipality. Also, it will also require the user to type in their email address. Also, their contact number. And lastly naman po is yung account name. Ito pong account name is yung magdi-display sa pinaka-head po ng ating account. And then type ng password, and then pag-retype ng password. And so after po mag-register the user is automatically po silang mababalik dito sa aming login interface. Where after po nila mag-login is mare-redirect naman po sila dito sa aming homepage. Kung saan makikita po nila yung ating current barangay captain and also the current city mayor. Ganun na rin po para sa ating mga available menus. Under po ng home menu, meron po tayo ditong more details na button. So after po nating maklik yung more details na button, is lilitaw po ang ating overview or ating dashboard. Dito po sa ating pinagbuhatan overview or dashboard, makita po natin yung pinaka-overview po ng bilang ng female and male na residente dito po sa pinagbuhatan. Nakalagay po dito each district po na meron ang pinagbuhatan such as Nagpayong, Villacuana, Villa Alegre, and iba pa. And para naman po makita yung iba't iba pang district na meron is kiklik po nila yung click to see more. Mabalik po tayo dito sa ating menu tab. So dito po sa ating menu, meron po tayong home, residence, inventory, services, certificates, reports, mapping, and account management. So each category po is iba-iba. And under these categories, meron din po mga subcategories tayong makikita. Once na clinic po natin itong mga category po na ito. Lalabas po itong menu tab natin kapag clinic po natin itong kung nakikita nyo po, ito pong kulay orange po dito po sa pinaka right side natin. Mag-expand po itong menu tab kapag clinic po yun and babalik naman po siya sa pagiging ganyan kapag clinic po ulit. Dito po sa ating menu tab, under po ng resident, pag clinic po natin ito, lalabas po yung register account, view residence list, and then your archive list. Now, kapag pinindot po natin itong register account, dadalhin po tayo nito dito sa residential registration form. Mare-redirect po sila dito sa ating fill up form na residential form. So, mapapakita po dito. First is yung personal data kung saan hihingan po sila nito ng kanilang name, age, civil status, whether they are single, married, annulled, separated, divorced, widow, and void, their sex, whether female or male, their current address, email address, father's name, mother's name, voter's ID, national ID. And then pag clinic naman po nila yung next, mapupunta naman po sila dito sa pangalawang page po natin kung saan hihinga naman po sila ng kanilang contact number, date of birth, place of birth, which is city lang po, their nationality, their mother tongue, number of family members, their desired location, address,
Saan ilalagay po nila yung house number, street, subdivision, district, neighborhood association or yung name po ng association under po ng kanilang current desired location, the association president, which is yung name po, and then do you have any family members who are currently living in any district here in Pinagbuhatan? Yes or no? And if yes naman po, is maglalagay lang sila ng isang member po dito ng last name, first name, middle name, suffix if available. And then, they will be asked po na magpasa ng copy ng birth certificate and ng 2x2 picture ID. May nakasulat po dito na within 24 hours after submitting this form, we will send you a copy of your response through your provided email which you will print and bring to Barangay Hall. And then meron din po dito ang declaration. All the information stated above are correct to the best of my knowledge and belief, and then submit. My name is Rito B. Mendoza at nandito ako upang ibahagi sa inyo ang ilang nilalaman ng aming report. Ito ay ang mga resident list, household list at search bar. Nasa residence tayo at meron dito tatlong pagpipilian, which is ang uunahin natin ay ang view resident list. Ano nga ba ang view residence list? Ito ang listahan ng mga residents dito sa Pinagbuhatan. Nakapaloob dito ang pangalan ng residents, full name, national ID, age, civil status, sex, and voter status. Ngayon, dito sa right side, meron po tayo makikitang actions. Pag kinlik po natin yung actions, meron pong dalawa pong kategory to. Ito po ay ang details and archive. Siyempre, ito pong pipindutin natin ay ang details para mapunta po tayo dito sa personal information ng resident po. Nakapaloob po dito ay ang last name, first name, middle name, etc. Dito po makikita po natin ang information po ng resident. At kung meron man pong problema o nagka-aberya tayo, pwede po natin puntahan ito para i-correct po yung mali natin. At ang susunod po ay ang archive. Pag pinindot po natin archive, ay mapupunta po tayo rito. Account archiving. Ang account archiving po ay para po sa mga taong lumipat na ng ibang barangay o lumipat na po ng pagpalagay na natin lumipat ng ibang lugar. Ganun po. O kaya nawala na po o namatay po. Dito po ay nakapaloob ang account name, full name, barangay ID, and reason for archiving. At para naman po sa search bar, dito lang po sa may right side niya po. Pag meron po kayong ibang gustong hanapin na residence, yung parang sisiguraduhin nyo lang po na nandito pa siya sa barangay na to, ay dito lang po kayo pumunta. Isa-search nyo lang po yung pangalan niya, yung full name po. At syempre, lalabas na po yun dito sa list. Archive list. So dito po sa archive list, dito po natin makita yung listahan ng mga user or ng mga kabarangay po natin na in-archive na natin. Kung gusto po natin i-unarchive sila, pipindutin lang po natin yung actions and then meron po doong nakasulat na unarchived. Gaya po ng pag-archive natin, magsusumite rin po tayo ng mga information na kailangan. Tapos, saka po i-unarchive ni barangay yung account. Ngayon po ay pumunta tayo sa household list. Paano po ba pumunta doon? First, pindutin po natin na resident at hanapin po natin yung household list. So, i-click lang po natin yan and then household list at mapupunta na po tayo rito. Dito po, ang household list po ay dito po natin makikita yung mga resident na meron pong bahay sa kanilang barangay po. Halimbawa po rito, meron pong isang resident na nagngangalang Flores Carl Joseph A. at naka-address po siya sa Dilangto, Pinagbuhatan, Pasig City. Para po makita natin yung
full information niya, ay pumunta lang po tayo dito sa action. I-click lang po natin yung action and then view. At magpa-pop up na po dito yung household details. Nakapaloob po dyan yung household number, yung pangalan na resident, contact number, email kung may gusto po tayong ibigay na mensahe sa kanya, at syempre po yung address nito. At meron po ditong edit na kung saan kung gustong pong baguhin yung email at na contact number ng resident ay pwede po mabago. And then, pag nabago man po, i-click save na lang po. Now naman po, kapag clinic na inventory dito sa ating menu, lalabas na po yung iba't ibang klase ng sports, medical, electronics, and equipments na meron ang inventory ng barangay. So, nakasaad din po dito kung ano yung mga available na pwedeng hiramin sa kanila. And para makahiram ka, meron kang fill up na form. So, ito po yung fill up form na nandito sa kanan kung saan maglalagay ka ng account name, full address, mag-upload ka ng picture mo habang hawak yung barangay ID mo. Isa-select mo kung ano yung item or equipment na hihiramin mo, purpose ng paghiram mo, kailan ka matatapos, kailan ka nagsimula at kailan ka matatapos. Hi, I'm Mario Coruno, and my report will further discuss services and certificates. Kung makita natin sa services ay meron tayong 4 na pagpipilian, which is blotter, complaint, incident, and BAUC. Kapag pumili po sila dyan ay lalabas po yung questions based dun sa pinili nila. Kung napapansin niyo naman po sa my right side is my next, yan po yung need nilang pindutin para mag-next yung questions. And then if ma-reach nila yung final question, ay mapapalitan ito ng submit. Kapag pinindot nila yung submit, ay masisave po yung answers nila dun sa my file management. Sa blotter form is first hihingin yung personal data which is yung name, age, citizenship, and etc. And meron din narrative of incident which is ilalagay nila yung details ng insidente na nangyari. Next is complaint. Sa complaint ay meron tayong complainant and meron din tayong respondent. Hingin dito yung for which is yung ginawa sa complainant like physical injury or any type na ginawa. Next page naman is ilalagay nila yung about sa manner na hindi sila nagkasundo. And lastly, ilalagay nila kung kailan sila pwede magharap sa barangay. Incident report. Dito naman sa incident report ay kukunin natin yung type of incident, yung date and time, and then kung saan nangyari yung insidente. Kukunin din natin yung mga taong involved dito. Lastly, ilalagay natin yung narrative ng insidente. Last ng service is BAUC. Ito naman ay form na ginagamit para sa mga asawa at anak na nabibiktima ng kanilang ama o asawa. First, isihingin yung name ng biktima, address, age, etc. Hingin din ang nationality mo. If hindi ka Pilipina, is ilalagay mo yung passport number mo. Then, lastly, ilalagay yung type of abuse. Dito, ilalagay mo if physical ka ba na sinasaktan, sexual, or maaari mo din ireklamo kung psychological abuse ang ginagawa sa'yo. Kagaya ng sa services, ay meron din tayong pagpipilian. If indigency, clearance, or permit. Kagaya lang rin sa services, ay pipili sila ng type na gusto nilang sagutan. First is indigency. Dito ay ipipill up natin yung mga necessary data, which is yung name, current address, and purpose. Dun sa purpose ay ilalagay mo yung dahilan mo kung ba't ka kukuha ng indigency. Also, nilipat na rin sa lower center yung submit button. Next is clearance. Sa clearance ay madalas na kinukuha para sa trabaho. Sa clearance na to ay may 6 na lamang na hihingin sa'yo, which is yung name, address, purpose, age, gender mo, and lastly yung date. Lastly is the business permit. Dito naman para sa mga mag-a-apply ng permit sa kanilang mga negosyo. Ang ilalagay naman dito is yung name mo, name ng business at business address. Hihingin din yung email address at contact number mo. Ilalagay rin dito yung TIN which is
tax identification number. Sa ownership ay lalagay mo naman is if proprietorship, partnership, corporation, or cooperative. Sa mode of payment is if quarterly ba siya or annually. Lastly is kind of business. Dito naman ay ilalagay mo kung anong business meron ka. Good day everyone, I am Luisiana Arellano and I'm going to discuss about the residence report, services reports, certificate reports, and the mapping from Barangay Pinagbuhatan MIS. Residents under the report tab. Sa navigation na ito, makikita dito ang resident ID, last name, first name, middle name, and voter if yes or no. Sa right side nito, may nakasulat ditong See Residence Report below. It means, pwede mong i-click yung salitang click here para malaman mo yung mga confidential na naging resident report nung nakalagay na name. So under po ng reports inventory, makita po natin dito yung list po ng mga taong nanghiram sa ating barangay ng iba't ibang equipments and tools, such as pang sports, pang medical man, electronics and equipments. Dito po nakasaad yung kanilang account name, items or equipment borrowed, date kung kailan nila hiniram at kung kailan nila ibabalik, at yung purpose po na kanilang paghiram. Also, naka-indicate na rin po dito kung ilan pa po yung mga available na equipments nila. Halimbawa po sa sports, kung ilan na lang po yung available po nila na basketball equipment, volleyball equipment, etc. Kung makikita nyo rin po sa pinaka-right side ng kanilang mga name, meron po ditong tatlong dot. Na pag clinic mo po yung tatlong dot na to, is mag-a-appear yung detail nila na information such as name, address, yung borrowed date, and then yung purpose po na kompleto. For the services, under the Reports tab, nandito ang mga schedule or services na ino-offer ng barangay, katulad ng mga free eye check-up, free school service for Pinagbuhatan elementary students, free garbage collecting as per schedule, at higit sa lahat ang financial help from our barangay councilors. Certificates under Report tab. In here, makikita dito sorting by ang mga certificate na release under the month of January, February, March, April. And makikita din dito naka-base sa color if kung permit, indigency, clearance, or other permits. And then makikita dito yung bilang if nag-range ba sa 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, and 15 to 20. For the mapping, comes from the name itself, mapping or map. Makikita dito ang kabuuang mapa ng Barangay Pinagbuhatan at sa gilid nito, nandito ang kaunting explanation o short insight from the Pinagbuhatan. Good morning, my name is Marahawan Michael, reporting for our maintenance. Account settings. This profile section is where users can see their personal information like email addresses, phone numbers, and their address. The users also have the ability to edit and update this information according to their preference and needs para ma-ensure na accurate yung mga profiles ng users. Password settings. This section naman po allows the user to change their password, ensuring that our users can maintain the security ng mga account nila by changing their password. File management. This section manages and stores the information that users have filled out in our service forms, certificates, and residentials. User can also add new files and archive the files that are no longer needed. So right now, we have 3 folders: services, certificates, and residential. Let's go with services first. Here in services folder, users can view the forms they have filled out. Kagaya na nakikita nyo right now, a complaint form of Ari Coruno against Flores for physical injuries. They can also download this form. Just click the download buttons. This is the certificate folder. We have permit, clearance. For residential folder naman, it also contains the user personal data
that the user fill up in residential form. Here is the preview of personal data of the users. Name, Flores Carl Joseph, current address, email, father's name, mother's name, age, civil status, gender, voter's ID, national ID. In backup and restore naman, this allows user to securely store the copies of their important files for safekeeping and recovery in case of data loss or system failure. The users also have the capability para mag-create ng backups of their files, ensuring that yung mga critical na impormasyon ay protektado and easily retrievable. There's also an option to archive files, enabling users to preserve older version of their file. Naman is for storing files that are no longer actively used but still need to be retained for future. Here we have a PDF file about reports and records. We also have add button if gusto magdagdag ni user, and unarchive na button if gusto na alisin ni user yung files sa archive. And that concludes our project presentation for today entitled Pinagbuhatan MIS.